Good evening, church. Good Good evening. evening. Welcome po sa ating first faith night ng August. Sino po ang excited na magpuri sa Panginoon? Amen. Say amen. 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 Pero alam niyo po ba na mas nagagalak po ang Panginoon na makita kayo ngayon dahil you desire to be in His presence despite of your busyness. Alam ko po, yung iba galing pang trabaho and ayun po, maraming bagay na dapat asikasuhin. Pero mas pinili niyo po na unahin ng Panginoon and I believe He's very joyful na makita po kayo. Amen. Okay, sige po. So for now, let's all stand po and let's give our best praise and worship to the Lord. Amen. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. I know that I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you, and I will devote it to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. I know that I have before. Hallelujah. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you, and I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, yeah. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Hallelujah.
Let's continue to praise the Lord. Hallelujah. Let's claim that we are belong to Him. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord. We continue to worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You send me in your family, calling me your own. Hallelujah. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Hallelujah. Let's sing from the heart, church. Hallelujah. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my dear desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise
Heaven knows I long to love you. In your name, in your name, in your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you for your faithfulness. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah, God. Lord, forever we will praise you. Forever, Lord, we will adore you. Forever, Lord, we will lift our hands, God, to praise you because, Lord, deserve mo yung highest praise. Deserve mo, Father God. You alone deserve it. And if it's not because of your grace, Lord, wala kami dito na magpupuri sa'yo, Panginoon. Kaya salamat, God, sa gagawin mo sa gabing to, Lord God. Lord, I also pray, Father God, for everyone na makakarinig ng salita mo, sa itatanim mong seed sa puso nila, Panginoon, lalo na yung mga nasa bahay, yung mga gustong pumunta dito pero hindi makapunta kasi may sakit or for whatever reason, Lord God, yung mga naka-live stream. I pray, Lord God, walang distraction sa kanila as they worship with us here, Panginoon, sa sanctuary. Bless, Lord God, the voice of the person as well that you will use, Panginoon, sa salita mo. We offer you, Panginoon, this day, this evening, Panginoon, ng service na ito, Panginoon. Lord, maliit na bagay lang to sa lahat ng ginawa mo sa amin, Lord God. I rebuke all the distraction na pwedeng mangyari tonight, Panginoon, that you will reign, Father. You will reign in this place tonight, Panginoon. Thank you for the victory that we have already in Jesus, Panginoon. That's why we are here, Lord God, as one. We give you all the praise, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. Yeah. Praise the Lord. Sa mga nagla-live stream po, good evening everyone. I hope that you are doing well. At kung nasa sasakyan po kayo, ingat po sa pagda-drive. At kung nasa mga bahay naman po kayo, ay find the perfect place where you can focus on the Word of God. You can focus on praying at wala pong distraction. Nawa ho sa TV na lang kayo mag-live stream kasi pag sa cellphone, baka mag-browse kayo. Kaya, yan po. At salamat sa Diyos kung sino man yung mga katabi nyo dyan sa tahanan, yayain niyo ho sila. Kasi ginagampanan ho natin ng isang bagay na hindi pwedeng mawala sa isang buhay Kristiyano. Yan ho yung pananalangin. Nako, habang kaya ho pa natin manalangin, habang wala pa ho nagbabawal sa atin na manalangin, gawin ho natin. Yung walang nakatutok sa ating barel, walang nagbabawal sa atin kasi pupugutan tayo ng ulo. Walang nagpipigil sa atin sa oras, 1 minute, 2 minutes, walang nakaabang sa pintuan na gwardya, kundi salamat sa Diyos sa kalayaan na manalangin. Kaya let's take advantage of this that we are able to pray for one another po ng malayang-malaya. Amen po. Salamat po sa Diyos sa mga tao nandito na sa church. Alam ni Lord, sabi ni Lord doon, alam niya, na-love niya siya. Yes. Thank you, Lord. Ano man ho yung degree ng love namin, Lord. You honor that, you accept that. And praise God, you're here tonight. Pagkasabi sa katabi mo, praise God, you are here tonight. God will answer your prayer. God will answer your prayer. Amen. Pati po nandun sa screen natin. Yes, thank you, Lord. Thank you, God.
Okay, marapat po na pasalamatan natin ang Panginoon. According to Psalm 100, tapos na po ako sa Book of Psalms. Thank you, Lord. Nakausad na. Sa Proverbs na po ako. So, sabi po sa Psalms, lahat na may hininga, magpuri sa Diyos. Okay po? So, lalo na ho yung gustong-gusto hong huminga at magkaroon ng breath, worship unto the Lord na parang normal na sa kanya. Sa lifestyle na niya talaga magpasalamat sa Diyos. Sige ho, pwede na hong lumapit dito at anong microphone nila? Ayan. Ayan po. Okay. Ay! May ground. Parinig na si baby. Tapos ipapasa mo na yung mic dun sa Sige ano. po. Thank you. Mhm. Thank you, Lord. Nakaraos po yung fellowship ng Sunday. Alam ko na nalugod naman si Lord sa fellowship ng UFW. At sinamahan niya kami. Alam ko na sinamahan niya kami. Thank you sa lahat ng tumulong po at nag-alalay sa amin. Napakabuti ng Panginoon. Binigyan niya po ako ng makakasama sa paggawa sa mga UFW. Thank you sa mga taong ginamit. Amen. Yes po, magpapasalamat po kami dahil doon sa naganap na UFW Eco. Thank you kasi ang hirap po magpapayag ng iba pong department, ibang lugar. Sabi ko, nakikiusap ako sa kanila. Sabi ko, sige na, kanta kayo. Mga nahihiya, ba't kayo mahihiya? Para kay Lord naman, hindi naman para sa mga tao. Ang gagaling naman po nila lahat. Salamat po, Lighthouse and Balubad. Salamat. Thank you sa pagtugon nyo sa amin sa pagsama sa ECO ng UFW. Next. Amen. Praise God. Tayo na po yung kasasalo ng mic. Yeah. 1, 2, 3. Yan. Accurate, brief, and Christ-centered. Ay, thank you so much. Salamat po sa Panginoon sa panibagong taon. Ang dami nagtatanong, senior ka na ba? Sa isang taon pa po ako magiging seniora for your information. Ayan. Salamat sa Panginoon kasi yung kabutihan niya, patuloy na naman tayo. Hindi po, hindi po napuputol. Minsan kasi hindi lang natin nakakot yung mga bagay na pinapamala sa atin ni Lord. Kala natin, ano yan, it's a simple thing. Pero lahat yun galing sa Panginoon. Is maliit na bagay, medyo malaki, at malaking-malaki sa Panginoon po talaga ang kagaling ng lahat ng ito. Doon sa struggle na pinagdaanan namin financially noon, salamat sa Panginoon kasi hindi ko naramdaman yung lungkot that time. Imagine niyo, 3 kaming family na nawalan that time nung masunog po yung palengke. Salamat sa Panginoon, yun po yung naging way. Kaya bumalik ako sa Lord with a grateful heart. Hindi dahil sa parang nagtampo ako, tapos bumalik ako para lang sabi na bumalik ako. Hindi po. Hindi ko naramdaman yung panghihinayang that time. Nagpatuloy po ako. At yun po yung ginamit ng Panginoon. Kaya nandito po ako ngayon. Yeah, praise God. Thank Alam you, niyo po, Lord. noon, doon lang ako sa isang gilid dyan. So, after na, baba na, wala akong mga amiga, wala akong mga ganyan. Wala po talaga. Kasi basta lang makasimba, yun lang yun sa akin. Basta nagsimba ka, okay na yun. Actually, ang tagal ko talagang hindi nagsimba noong time na gano'n. Yeah. Naging busy po ako akala ko kasi, kaya ko yung family ko, sa sarili kong lakas, sa sarili kong, diskarte. Hindi po pala. Mas maganda po talaga yung diskarte ni Lord kaysa sa akin. Kaya praise God. Yeah. Marami pang surprises na ibibigay ang Panginoon. At salamat po. Marami pong taong ginamit si Lord. Kaya salamat po talaga, Lord, sa mga taong dinala mo sa buhay ko. Praise God po. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Magandang gabi po. Purihin po ang dakilang Diyos. Hindi po ako nakasama ng fellowship kasi kahit po yung mga anak ko hindi rin nakapagsimba kasi second service po yun. Pagbaba po namin, niyayanan niya ako kasi
Pero pong importante kaming pinuntahan, hindi pwedeng hindi ko samahan kasi sa akin po nakapangalan yung sasakyan. Kaya salamat po sa Diyos na naayos po lahat kahit gabi na kami nakauwi. Sinama na rin po namin yung pamamasyal. Purihin po ang dakilang Diyos na naayos po yung problema at salamat din po sa Panginoon yung matagal ko na po yung pinagpe-pray, tinugong po ng Panginoon. Kasi sabi ko, ba't kaya ayaw dinggin yung panalangin ko? Nag-fasting po ako. Kasi po buong July dapat nagpa-fasting pero 2 times lang po ako nakapag-fasting dahil nahihirapan po ako doon sa maintenance ko. Kaya totoo po pag nag-fasting kayo, binababa po ng Diyos yung katugunan. Walang imposible sa Diyos. Ibinigay po niya. Dahil sabi nga po, maraming daan na hindi pwede, ganyan. Pero pag nanalangin ka sa Panginoon ng taos puso, dinidinig ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa answered prayer, sa protection nung kami umalis ng linggo. Salamat po sa biyaya na kahit wala akong hanap buhay, nakakaraos pa rin po. Nakakarating kami kung saan-saan dahil po yan sa ating Panginoon. Salamat Yeah, po. praise God. Pakisalo na po ang microphone ng next, Ate Glo. Thank you, Lord. After May Ate Glo, may next. pangalan, kaya sinalo ko na. Tumayo ka kasi. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una, I really appreciate, alam niyo yung ginagawa pong awarding ng St. St. Luke's Luke's. sa bloodletting. I appreciate that. Talagang kapag may bloodletting dito, ang heart ko, Lord, gusto ko rin magbigay dugo, pero talagang from the start rejected na, no? Hindi na pwede akong maging donor ng blood. Pero I praise the Lord every now and then, ay makita ko yung binibigyan ng award. We have here sa church natin. I appreciate ko yun si Kuya Aldrin at si Kuya Bong. Natutuwa ako. Before pa doon, nung papunta pa lang kami sa St. Luke's, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung pagsakay pa lang namin ng Grab at nakasabay namin si Janice, no, Janice Lebado, ay pinasabay namin. Pagkaupo niya, nagkukwentuhan kami, pero deep within me, mayroong inner, yung prompting ng Holy Spirit, mag-share dun sa driver. 3 po kami doon. Every now and then, sasalita din si Ate Tina. And then, tinuloy-tuloy ko na po yung share dun sa driver. Alam niyo po, ang Panginoon pag kumilos po siya, talagang leading ng banal na espiritu kasi after I prayed sa kanya, pagtanggap sa Panginoon, umiiyak po siya. Kaya sabi ni Ate Tina, hala, Pastora, pinaiyak niyo si Kuya. Pero I praise God kasi pagbabalikan ko bago pa lang ako Christian, 3rd year college, I always pray, pag alis ko ng bahay, bibiyahe ako, 2 hours, Lord, bigyan mo ko at somebody to share the word of God along sa journey. Laging tinutugon ng Panginoon. I praise God kasi isa yun sa mga dalangin ko na ibalik ng Panginoon. That during that time na may mahabang oras ay magamit para ma-share yung word of God. And I thank God for that kasi meron din akong contact sa Kanya dahil yung sa pagbayad through GCash. So meron po akong contact sa Kanya. Kaya I praise God na taga-Caloocan siya. Somehow ay ma-connect siya dun sa Caloocan Foursquare Church. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa Kanya Amen. po. Praise God. Next, saluhin ni Mike. Sister Nati, kanina pa po si Sister Nati, ata po Sister Lani. Sorry. Sa dami na magpapasalamat kasi. Praise God. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ako'y nakabalik na naman Parang dito. dalaga. Sa mahabang ilan buwan po dahil mission accomplished ng masasabi ko kasi pumanaw na yung aming inaalagaan. Ngayon, ang extend ko lang po sa inyo lahat, yung mga kapatiran na nakaalaala sa amin, na nag-extend ng tulong, nag-extend ng panahon, lalo-lalo na si Pastor Aglo, na hanggang sa libingan, nandoon siya, hindi kami pinabayaan. Jiklam Church, salamat po sa inyo lahat.
At alam ko kahit na matagal at mahirap yung aming pagsubok na dinaraanan ng aking anak, hindi ko siya pinabayaan. Ginabayan ko hanggang sa wakas yung aking anak. Salamat sa inyo, kaya nakabalik ako ngayon dito gawa ng wala na akong duty doon. Mission accomplished po sa Panginoon. At nagtataka ako kahit na anong pagod namin, yung puyat namin, kasi ilan buwan po yun na papalit-palit kami sa ospital na pinupuntahan. Hindi kami natutulog talaga, magdamagan yan. Gabi-gabi yan at hindi kami matulog talaga. Binabantayan namin. Andun pa rin yung salamat sa Diyos yung kalakasan po na binibigay niya. Kahit na parang lutang yung utak namin, yung ulo namin parang walang laman, gano'n ang pakiramdam ko. At saka yung, di ba, pagka may problema ka, para kang nangangamba kung anong mapapanik. Pero salamat sa Diyos, sa Espiritu niya na nagkaroon ako ng kapayapaan. Yung anak ko, ganun din, parit-parito. Ang nakakatawa po, yung nag-donate ng dugo doon sa manugang ko, siya naman yung na-emergency, hinimatay. Yung siya binantay ni Jonathan hanggang naka-recover siya doon sa Marikina Valley. Sabi ko, ano ba yan, Jonathan? Dala-dalawa na yung pasyente natin. Sabi ko, pero nandun yung kapayapaan. Salamat sa Diyos dahil ito po. Pagkatapos nun, ang hinihintay niya kasi, graduation ng kanyang anak na panganay ng college. Hindi na niya inabot. Tatapos lang yung paglilibing, nandun naman kami sa, ang tawag nyo, celebration naman. Tapos sabi ko gano'n, ay, thank you Lord, pero alam nyo po ba, yung isang anak, binitbit yung picture ng mami niya sa restaurant. Sabi ko, Allah, i-display ba natin yan? Sabi ni Jonathan, ay, hindi na nanay, ilagay mo lang dyan sa lamesa. Kasama pa rin namin ang mami niya. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. At lahat kayo, mga kapatiran na nakaalaala sa amin, maraming salamat. Diyos na lang po ang bahalang gumanti sa inyo. Next. Sino na? Nag-uunahan. Salamat po. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung Sunday, talagang hinahanap yung asawa ko yung picture ko daw sa Facebook. Wala daw ako. Kasi sabi ko, bumababa kasi ako, medyo, kasi ako yung sa echoing, sabi ko, kaya, ayun nga. Kasi nung time na yon talagang habang pinapakinggan ko yung i-echo ko na 28 minutes, na sinabi ni Ma'am Miriam na 7 minutes, talagang naano ko, 7 minutes, sabi niya. First Lord kasi nagbigay si Lord ng wisdom saka yung pagsama ng banal na espiritu kasi magkasama yon yung preparation saka banal na espiritu. Kaya salamat sa Panginoon, to God all the glory. Talaga nagbigay si Lord ng confirmation na may lumapit sa akin na naiintindihan daw niya. Kaya salamat sa Panginoon sa confirmation na yon na alam ko na sinamahan ako ni Lord sa pag-share at yung pag-echoing. Kaya to God all the glory. Amen. Yes, thank you Lord. Nandito po ako. Natutuwa po ako nandito ako kasi matagal na po ako hindi nakaka-attend ng prayer meeting, ng faith night. At saka, ang testimony ko lang po, di ba sabi nga, maliit o malaki, dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Para sa akin, malaki na yun kasi po, matagal ko na pinagpe-pray na magkaroon na ako ng kasama kay na Hazel na kasama sa bahay. Alam niyo po ba, napakatagal ko na pinagpe-pray, kahit sino po na yata, kahit yung mga matagal ko na hindi nakakausap, nakaka-chat, talagang chinachat ko, sabi ko baka meron kayong kakilala na gustong pumasok na kasambahay, ganyan. Di siyempre lahat, mapangakuan ka. Tapos, meron naman po ako na asawa ng pinsan ko. Talagang pinangakuan ako, May pa lang,
February pa lang nga taong March, sabi niya, hintayin lang daw yung, sa Bicol yun, hintayin lang daw yung botohan. O di nag-intay kami. Tapos may 11 yon. Hintayin lang daw yung ayuda. Di hintay uli ako. Kinausap ko. Tapos talagang nung malapit na, sabi ko, sige, hanggang June, pwede. O sige ate. Talagang nakakausap ko pa po sila. Tapos, ate, pasensya na, hindi ako po pwede. Di ba? Kumbaga sa umaasa ka, ang dami po. Tapos meron pa ako mga kaibigan. Ano. Oo daw. Tapos maya-maya sabi niya, baka may pera mo na. Naku po, Lord, sabi ko, hindi naman po sa kasi nagtatanong ako, maya-maya ako hihiraman nagtatanong ng Gcash, ganyan. Tapos, hindi po, kaibigan ko. Kaya ako nalulungkot kasi, imbes na sabi niya, o sige, una 6, o sige 300 na lang, sabi niya ganyan sa akin. Lord, patawad po ako. Kasi syempre nasa tayo eh. Pero tapos meron naman po sa akin sabi, ang dami po talaga nagpaasa sa akin. Pero sabi ko, Lord, sige po, bahala ka na, sabi ko ganyan. Alam niyo lagi ako nagpe-pray, lahat ng mga kasalamuha ko, sabi ko, pakisama sa prayer request, ganyan. Tapos sa mga sisi ko, basta lahat ng sinasabihan ko. Tapos yung UFMA nagpunta po dun sa Lambingan, ako naman po nagpunta sa Prayer Mountain. Alam nyo, talaga umiyak ako kay Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, bahala ka na po. Kung talagang gusto mo, ikaw na pong bahalang magbigay sa akin, sa amin, ng makakasama. Kasi alam ko, napakarami naman talaga na naghahanap ng kasambahay. Alam nyo, nung Sabado yon, kay Pastora Presi po ako nakapagtanong. Kasi nasa Canada siya, pero sabi ko, pag uwi na lang niya dito, tsaka ako siya i-chat. Napakabuti ng Panginoon. Kasi yun lang pong nakasama ko na kakilala niya. Matagal na rin po pala siyang naghahanap. Tapos, natagal din siyang nabakante. Tapos, pa siya sa agency dahil, kaso bumabagyo. Di na yung pagpaprocess ng papel niya. Nung sabi nung kapatid niya, oy, intayin mo, naghahanap pala yung kakilala ni Pastora Presi, sabi niya ganyan. Tapos nung makokontak ko lagi si Pastora, minsan nasa labas siya, hindi kami magkaintindihan pag nag-uusap. Tapos pagtatawag sa akin, hindi naman niya ako makontak. Pero salamat sa Panginoon, nung nagkausap na po kami nung babae, napakabuti talaga ng Panginoon kasi yung sabi niya, marami siya kinukwento sa akin na yung pinagdadaanan niya din, ganyan. Salamat sa Lord kasi yung nakuha ko po, medyo mahina nga lang ang tenga niya, pero masipag po siya. Sabi ko sa kanya, pero sa totoo, siyempre mahirap din po makipag-usap na mahina ang tenga. Sa akin naman po, madali niya ako naiintindihan kasi malakas ang bibig ko. Si Hazel, Mama, ikaw na makipag-usap. kaya sabi, kaya ako naman po minsan pag di nga naiintindihan, kain na. Yun, talagang kahit pa paano kaintindihan naman po kami. Tapos, pero po yun, Sunday po siya pumasok. Pero po, kasi masalimot din po yung buhay niya. So, naging problema po, kaya raw siya nabingi. Sinasaktan siya ng asawa niya kasi lagi daw pong lasing. Kumbaga sa nawawala na yung isip niya. Kaya nakipaghiwalay siya. Kaya nung sabi niya sa akin, ate, may problema po ako kasi yung anak ko gustong makapag-aral, kaya lang talagang wala po ako talagang pera. Pero siyempre bilang isang ina, umiiyak sa akin. Sabi ko, sige. Pero Sunday po yun, tapos Tuesday lang nagsabi na siya. Hindi naman po ako nag-isip ng kahit Kasi yung ina na umiiyak sa iyo na gusto makapag-aral yung anak niya. Pero talagang wala sustento yung asawa niya. Nung
Sabi ko, Brother Bart, basta napakarami ko na kung sinabihan. Tapos sabi niya sa akin, sis, mahirap magpasok, mahirap ganyan. Sana makakuha ka ng Christian, sabi niya ganyan. Sabi ko, okay na po kahit na ano, sabi ko na ganyan. Pero salamat sa Diyos kasi Christian siya, kaya ng Baptist siya. Pero praise God. Kasi kahit na, di ba, sabi ko kay Lord, Lord, talagang bahala ka na po. Kung meron ka ibibigay, salamat. Kung wala, salamat din. Yung pagpunta ko po sa prayer mountain na yon, yung pag-iyak ko, marami po akong talaga iniyak kay Lord. Marami na rin po siyang tinugon sa mga prayer ko. Kaya talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi ko, salamat Lord, salamat sa po lahat ng kapunan. Kaya sabi ko, yung pag-attend talagang gustong-gusto ko po umattend talaga ng prayer. Itong faith night, yung July na yon, talagang puro online lang ako kasi kaya kahapon pala sabi ko sa kanya, nagsabi na ako doon sa anak ko, tapos sabi ko rin sa kanya, atin ako ng ikaw maiiwan. Nakikipag-usap na ako sa kanya, sabi niya, ate, sige, sabi niya ganyan. Yun nga lang talagang kailangan lalakasan mo yung boses. Si Leo po, hindi naman niya ng kausap, kasi alam niyang bingin na siguro na naman siyang ulit-ulitin. Kaya ako po ang kaya yung boses ko po doon sa bahay, malakas na boses ko, lalo ko pang napapalakas. Kaya sabi ko, hindi ako galit. Sabi ko, sige po, thank you Lord, talaga napakabuti mo po. Thank you Lord. Amen. Meron po bang hirit? Okay. Mahirap pong hindi ilabas ito kasi kailangan ilabas. Pero hindi ako iyak. Ikaw na lang ang queen muna ngayon, tsaka ikaw. Okay? Hindi, ito po yung Sunday. Una-una nagpapasalamat po kami sa Diyos, yung grupo ng Sumayaw, di ba? Alam nyo yung hirap doon, may galit-galitan pa doon, may checkpoint, may hindi magkasundo, ganon. Same, kasama yun. Kasama yun sa training. Pero salamat sa Diyos kasi tama yung sabi ko po doon sa pinost ko, God is our provider. Kita nyo naman yung outfit namin, no? From earring to, thank you. Kung sino ka man, alam ko. Kasi ayaw mo ipabanggit. Pero maraming salamat sa Panginoon. Kasi ang sinabi ko lang, ang binanggit ko lang, bibilan ko ng mga hikaw yung mga girls para pare-parehas kami kasi gusto ko ipataas yung buhok. Pero nung narinig niya, binigyan kami na isang set. Diba? Kaya God is our provider. Meron po isang magandang nangyari sa akin nung Sunday. Dahil may subject po kami ng hermeneutics, every Sunday po, kahit pa paano nagdadala po ako ng kape, saka konting tinapay, para hindi kami inaantok sa klase. Nung araw po na yon, wala akong nadala, kundi yung kape, saka yung lalagyan ng tubig. Pero ang sabi ko, Lord, paano po kaya ito? May practice po kami. Paano ako lalabas para sa Julis? Kinausap ko yung husband ko. Yung bang turon ka ako dun sa may Hoxon, meron ba pag Sunday? Hindi ko alam, sabi niya. Naku, Lord, paano po kaya ang gagawin ko, no? Hindi ko po alam. Tapos, nung ugali ko na po yung pag Sunday, pag medyo maaga ako, nagbabati na po ako sa mga oldies, sa mga senior. Nililigaw-ligawan ko yung mga senior. Bakit si Ate Nora, nakasama ni Ate Biner, inakap ko. Pero hindi naman kami yung ganun ka-close. Hindi kami ganun ka-close eh. Pero sabi niya bigla sa akin, Sister Auring, sabi niya, po, may dala akong biko. Sabi niya, para sa tea time. Wala po tayong tea time. Sabi kong ganun sa kanya. Di po ba nai-announce sa atin ng last week? Paano naman po kaya itong biko? Di masisira, sabi niya. Alam mo yung ilaw? Oh, grabe. Alam mo yung akap ko sa kanya? Ikaw ang sumagot sa tugon ng panalangin ko? Ikaw pala yun, sabi ko. Di ba? Blessing ka talaga sa hermeneutics, sabi ko. Bakit po? Pwede po ba akin na lay ko? Kasi may klase po kami. Hindi ako nakakabili ng tinapay para pang merienda namin ng 3 o'clock. Oo. Nag-apura pa siya, nahiya pa ako. Kasi kinuha pa niya sa baba. Doon na lang po sa gwardiya. Binalik naman niya sa gwardiya. Sabi ko, hindi ba? Isang kilos ng Panginoon na hindi mo aakalain. Desire ng heart mo na magbigay ka ng merienda. Wala naman akong
wala naman ako ibig sabihin kaya ako nagpapamerienda. Maaring sabihin ng iba, ang yabang naman to. Hindi po. Kasi inaantok kami doon sa oras na from 1 to 5 o'clock. Kaya naman, ang gawa ko, magdadala ako ng kape. Tapos si Odessa nagdadala rin. Grabe, akala ko, all of a sudden, wala kaming magiging merienda. Yung biko nga ang naging sagot. Kaya sabi ko sa kanya nung nakita ko siya nung kumakain na sila doon, alam mo, sabi ko, hindi naman ako lalapitan mo, di ba? Kasi more on lalapit siya kay Virgie dahil siya yung nag-aasikaso ng tea time, di ba? Kaya sabi ko, bakit ako lalapitan mo? Hindi naman kami magka-close na talaga. Nagbabatian, oo. Sabi ko, di ba? Yun ang kilos ng Diyos na hindi natin namamalayan kung paano nagbibless talaga siya. By your heart, gusto mo yun eh. Pero Lord, hindi ako makakalabas kasi may practice kami. Tapos mamaya meron na akong klase. Di ba? Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi ako magpasalamat. At tinora ko nasang kaman, alam ko ginamit ka ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Tapos akala ko yun lang kakainin natin, di ba? Ang Odessa, isang tambak ang dalang pagkain. Salamat Odessa sa pagkawagawin. May natira pa, pero salamat sa Diyos. Yun po ang gusto kong maramdaman ng bawat isa. Iisipin pa lang po natin, kasi desire ng heart, hindi pang sarili, kundi yung selflessness na ipakita natin, kasi yun ang gusto ng Diyos. O tinutugon niya. Kaya maraming salamat, Praise the Lord. Hallelujah. O baka merong sumamaan loob sa akin dahil gusto niyan tumayo. Oh, last na. Sabi ko po kasi kay Lord, lagi ako mag-testimony kahit small thing lang. So I thank God for two things. Number one, sa ginagawa po niya again sa Brukada. Kasi ngayong August, ang title po ng series namin ay How to Read Your Bible. Kasi gusto namin matuto sila kung paano magbasa ng Bible. Kasi akala namin parang magiging madali na lang. Kasi nga, nagsisimba naman sila, simula bata sila, nag-children's church na sila. Pero, pagdating namin sa first lesson, parang sobrang unaware sila kung ano yung mga books, ganyan, kung paano bubuksan, ano yung chapter, ano ibig sabihin pag sinabing chapter, anong titignan, ganon. So, ang isa po sa mga challenge namin, ang pinag-iisipan namin laging kaming mga leaders, kung paano sila ma-encourage mag-devotion. Kasi, syempre, parang ayaw namin na pag Sunday lang sila nakaka-open ng Bible para mas nagkaka-access sila to the Word. Sa TikTok po kasi, meron pong tinatawag na TikTok streak. Tapos araw-araw kayo magchat-chat ng tao, parang may magkakaroon kayo ng sarili nyong pet, parang Tamagotchi. Tapos habang tumatagal yung streak nyong dalawa, parang nag-grow yung pet. So sabi namin, gano'n na lang gawin natin. So ang ginawa po namin sa Brukada ay meron kaming Devo streak. So everyday sa group chat ng Brukada, nag-check kami na, okay, sinong papasok sa streak natin, ganyan. So every Sunday, may nakukuha silang, wala kaming pet, kasi ayoko ng pets. Pero may nakukuha po silang gift na pwede nilang magamit sa devotion nila, like highlighters or pens, ganyan. Noong una, kinakabahan po kami kasi sabi namin, baka sa atin lang ang exciting yun kasi tayo lang yung arte-arte na ganyan at sila gusto nila sa cellphone. Pero God is so good kasi po nung first check-in namin ng Devo Streak nung Sunday, excited silang pumunta dahil sabi nila, ate, ang galing, sobrang sakto daw yung devotion kasi nagsistart kaming lahat ngayon sa John. So even kami, nag-start, binago namin yung reading plan. So parang, ang prayer lang po namin, Lord, kayo nang bahala kung gagawin nila. Hindi naman namin alam kung dinadaya lang nila. Baka nagchat-chat GPT lang sila ng devotion for the entire week. Pero nakakatuwa po na marinig at makita na nag-e-enjoy sila to read. Na even hindi fino-force, hindi yung parang, hindi siya requirement, kundi something that they enjoy doing. And the Lord really shows up. Yun nga po yun, sinasabi lang naman ni Lord na just take initiative. Tapos ako nang bahala. So God is so good and ang prayer po namin lagi ay nawa ay magpatuloy sila sa ganon. And lastly, I thank God for giving me good sleep last night. Kasi po simula po nung nagtinda ako ng maleta, hindi na po ako makatulog talaga. As in, parang sa tuwing bawat gabi po, parang every 2 hours magigising ako na, may kailangan akong gawin, meron akong order, meron akong nakalimutan, ganun. Parang nag-overthink po talaga ako na hindi tuloy-tuloy yung tulog ko. Kasi pagkagising ko, parang nagpapanik ako lagi to get my phone, to check
kung baka nag-oversleep ako, may nag-iintay sa akin lagi dun sa office. Pero kagabi, sabi ko, Lord, napapagod na ako na hindi kompleto yung tulog ko. Kaya sabi ko, as in verbatim, sabi ko, Lord, tatay po kita, di ba? Di ba, gusto niyo naman po na nakakatulog ng payapa yung anak niyo. Ayaw niyo naman po na napupuyat yung anak niyo. Kaya bilang good father ko, bigyan niyo naman po ako ng mahimbing na tulog. And the Lord really showed up. Even for a small request like that, 6 hours, 7 hours straight yung tulog ko. Nagising ako on time before mag-start yung operating hours namin. And it was so peaceful. So salamat po sa Diyos na lagi siyang nagsho-show up. Even before I ask, alam ko na the Lord is already there, ready to answer my prayers. So thank you, Lord po. Praise God. Thank you, Lord. Ako naman po ay laging nasa Navotas tuwing Sabado. Kung sila ay nandito, nag-hermeneutics, ako po ay nagtuturo ng pastoral theology sa Navotas. It's a sacrifice on my part kasi ang dami nila doon, walang guro na available. Kaya sabi ko, sige na lang kahit pikit mata. Pero hanggang hapon. Pero ano yun, ratratan po yun. Kumaga 6 hours per Saturday para 6 days lang kami mag-meet. Pero thank God also for the opportunity na makausap ang mga Grab driver na nasasakyan ko, sharing the gospel. Kasi layo ng biyahe ko, 1 oras, pabalik, mga almost 2 or 1.5 hours. So salamat sa Diyos, safe ako nakakarating, safe ako nakakauwi. At salamat din sa wisdom dun sa grupo na yon na maturuan. At sabi nga ni Ate Aw, kumbaga sa atin, gusto natin maging generous sa pagkain. So nandun ako, may dala para sa kanila. Kasi maaga pa yun baka hindi sila nakakaluto. Pero ang ganda lang kasi doon ako, nakakakain ako ng libreng sinigang sa bangus, nakakakain ako ng basta, iniinggit ko lang kayo. Kasi mga bawal sa akin, alam na nila. So, yun na yung sinaserve nila lagi. Kaya, looking forward to Saturday na papakainin ako ng gulay at isda. Thank you, Lord. Okay, pang ating punta kapagsalita ngayon sa ating serye na kayang-kaya ay yung last time po ay OPC tayo, yung couple na Faustino. Okay, si Kuya Jansen at si Ate Kat. At ngayon naman po ay ka-couple din dapat sila dalawa pero medyo pagod po siguro yung kanyang wife. So yung ating munang lalaki ang nandito, siya po ay naging council natin ngayon. Council member natin siya ngayon at siya ho ang humahawak sa events ng UFM. Let's welcome Brother Doy Oiko. Doon pa lang pala sa testimony, pwede na tayo diretso sa prayer. Diretso na tayo, no? Pagbati po sa inyo at saka sa mga nasa live stream. Huwag ko raw kalimutan na batiin yung mga taga-live stream. Okay. Sige, tayo po'y manalangin muna. Thank you, Lord. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po'y makakarinig ng iyong salita. Naway buksan mo ang aming spiritual ears, spiritual eyes, spiritual heart na to get the lesson behind this, Lord. Salamat po at gawin mo mong akong isang mouthpiece lamang para po maihayag ang iyong salita. In the name of Jesus. Amen. Okay, ayos. Tapos, anong gagawin natin? Nakalimutan ko na. Ayan, may guide ako para hindi ako malito. Teka, importante sa laman. Okay, may pagagawa po ako sa inyo, ho. Mga 10 seconds po lang, 10 seconds. Ipipikit nyo po ang mata nyo. 10 seconds. Tapos, may tatanong po ako sa inyo. Sige po. Go. Okay, 10 seconds. Okay. Sister Auring, ano po ang naging primary sense nyo? O ano yung naging sense, ano nyo nung nakapikit kayo? Ano yung mas prominent po? Prominent. Your ears. Opo. Brother Ronald, ikaw po. Ano po ang naging ano nyo nung nakapikit kayo? Okay, yan yung tenga. Wala po ba nagsabi ng amoy? Smell. Wala. Puro ears, ano?
laging nagiging sensitive. Okay. Yan po ang ating pag-uusapan, ang ating tenga. Kasi po ang ating reference, ano po kay reference, at kayang-kaya po tayo. Ayan po ang ating reference. Mark 10, 46 to 52. Babasahin po natin ang sabay-sabay. Konti lang naman. Ano? Ready, get set, go. Then as Jesus and his disciples, together with large crowd, were leaving the city, a blind man, which means son of Timaeus, was sitting on the roadside begging. Okay. Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said to him, they called to the blind man, cheer up, and your feet is calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came. To see. Said Jesus, healed you. Followed alongside. Okay. Bago po ako magsimula, mamaya po, pag nagpe-pray tayo, gugrupo na po kayo sa 5. Medyo poporma na po kayo sa 5 tao. Para mamaya diretso na tayo. Okay. Ito po si Bartimaeus, isang bulag. So, gusto ko po maramdaman niyo yung magiging bulag ng 10 seconds. No? Bulag eh. So, kailangan maano ang tenga mo. Dito po sa kwento ni Bartimaeus, mayroon pong 7. So, pag tinignan ko po ang relos ko, sige, biro lang. Alam niyo naman ako, mabilis ako magsalita eh. Okay. Number 1. Kapatid. Ayan. Asking questions can lead to a better life. Kasi po, to si Bartimaeus, bulag eh. No po? Naririnig niya yung commotion. May commotion po nangyayari. Mayroong parang kaguluhan. Parang mayroong artistang dumarating. O kaya, nagmarites siya. Nagmarites sa term natin. Pero nakiisip na siya, chismis siya kung anong nangyayari, no? Ha? Kasi po, tingnan niyo yun, nagtanong po siya eh. Dahil nagtanong siya, pag binilisan po natin yung takbo ng kwento, nagsimula po siya doon sa pagtatanong, hanggang pagdating doon sa dulo, siya po ay nakakita. So, just asking, nagtanong lang siya, ano ba nangyayari dyan? No? Ano ba nangyayari? Imagine mo, kung hindi siya curious, hindi siya gano'n, no? Kung dead ma lang siya. Ano kaya nangyari sa kanya? Bulag pa rin siya hanggang ngayon. Dahil lang sa pagtatanong, naging yun ang way para siya ay makakita. Ha? Asking questions can make us learn. Learning can put us on a path of transformation, on the right direction. Bisan di ba pag nawawala tayo, nagtatanong tayo? Para tayo, correct. Sino ba nagsabi niyan? Huwag mahiya magtanong. Sa right mate. Di ba pag asking direction tayo, tatanong tayo pag naliligaw tayo? Tanong. Kasi ang tanong, libre. Libre ang tanong. Magtanong tayo, ha? Huwag tayong mahiyang magtanong. Ha? Tanong. Importante ang nagtatanong. Ha? Okay. Meron pa kami. Dadalhin ko kayo sa aming opisina. Sa opisina namin. Sa aeroplano po ito. May mga bago po kaming mga trainee, yung mga bagong mga mekaniko. Ang instruction ko po sa kanila lagi, huwag kayong mahiyang magtanong. Kasi minsan may mga mekaniko po na nagdudunong-dunungan, pakahawak lang ng liabi, kala mo kakagaling na. Yung pala nadidisgrasya, doon po nadidisgrasya.
Kaya ang instruction po namin, huwag kayong mahiyang magtanong. Magtanong kayo para bago kayo at least na itanong niya, sinabi niyo na sabi namin sa inyo yung dapat gawin. Okay. Okay. Ang sabi dito, Matthew 7:7-8, ask and it will be given to you. Seek and you will find, and knock, the door will be open unto you. So, tayo po ay magtanong sa ating dapat pagtanungan para po magkaroon ng progress. Parang umabante. Wag po kayo mahiyang magtanong. Number 1. So, number 2, Micah, ang number 2 natin. Knowledge makes you aware of opportunity. Alam niyo po si Bartimaeus, alam niya ang tungkol kay Jesus. Meron na siyang pre-conceived na, alam niya na si Jesus ay the promised one. Siya ay Messiah. Meron na siyang preconceived na parang alam niya na yung tungkol kay Jesus. Bartimaeus knew that Jesus could heal him. Alam niya na mapapagaling siya ng Panginoon. Knowledge na po yun eh. Alam niya na po yun eh. Knowledge. Na may oportunidad na ako. Ito magpapagaling sa akin. Ha? Take advantage of the opportunity. Grab that opportunity. May knowledge ka, ito na oportunidad, go for it. Go for it. Ha? Okay. That's number 2. Number 3. 7 lang naman ha. Okay. 3. Do not let people keep you back. Ang sabi dito, when he shouted, Jesus, Son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet. Oh, di ba? Sabi niya, Panginoon, Son of David. Sumisigaw siya. Ano sabi sa kanya ng mga tao? Tumigil ka dyan. Tumigil ka. Ang ingay mo. Ang ingay mo. Tumigil ka. Ha? Alam mo naman mga ibang tao, talagang ganyan. Minsan may mga tao na instead of ano ba ito tawag doon? Magpasalamat sa Diyos at ginagamit ka, i-appreciate mo siya kasi yumayaman siya, i-appreciate mo siyang ginagamit siya ng Panginoon, huwag mo na siyang ipigilan. Parang mo siyang hinahatak pa pababa. Nag-i-improve nga ang buhay niya. Huwag mo na siyang hatakin pababa. Ano? Ang sabi niya dito, ang ginawa ni Bartimaeus, nung sabi sa kanya, tumigil ka. Ano sabi niya? Ang nangyari sa kanya ay, lalo siyang sumigaw ng mas malakas. Mas malakas siya sumigaw. Hindi siya napigilang sumigaw. Sumigaw talaga siya. Ha? He shouted all the more. Ano nangyari? Jesus stopped and called him. He wasn't embarrassed in order to get Jesus' attention. Hindi siya nahiya. Wala na siyang hiya. Hindi, kailangan ko to si Panginoon. Sigaw, lalo ako sisigaw. Parang yung doon sa clock, di ba, yung babae? Nagsisingitan, di ba? Pinilit niya yung sumiksik para maabot yung laylayan. Parang ganun din yon. Okay, meron ba tayong, pasensya na, no? Gagamit ako ng ano. Meron ba tayong ibang tao na kilala natin na meron yung humahatak sa ating pababa? Unbeliever man yan, o believer man yan. Minsan may mga ganun tayong surrounding. Meron bang mga taong ganun yung parang ayaw kang umangat? Gusto Hindi bang parang dinadrag ka pababa? Okay. Ang tawag doon, crab mentality. Tama ba yung crab mentality? Yung hinahata ka pababa. Okay, number 4. Kapatid, know what you want. Ito po, mamayang number 4, sasabihin ko mamaya sa prayer natin. Kasama po ito, tandaan nyo. Ho? Know what you want. Ano bang talagang gusto ni Bartimaeus? Sa tingin nyo? Makakita. Siya po yun. Ha?
He wants healing. Pero dito po, nasasabi dito, minsan po daw ano ba ang talagang gusto mo? Yung healing? Minsan po kasi, may mga tao na hindi healing ang gusto. Pera. Ibig sabihin, dahil sa iyong kapansanan, pwede ka mag-beg. Nang lilimos siya eh. Hindi, ang ibig sabihin, iisipin mo, hindi na ako kailangan ng ano, kasi kailangan ko tong pagiging blind ko para makakumita ako ng makapag-beg siya. Yun. Isa yun. Aha. Alam mo naman, ang Panginoon, kaya naman ibigay yan eh. Alam ng Panginoon na ang kailangan ni Bartimeus ay healing ng kanyang mga mata. Ang priority. He knows his priority is to see. Kailangan akong makakita. Minsan, mamaya, pag sa ating pagpipray, meron tayong priority. Ano ba talaga ang kailangan natin? Mamaya, tatanungin natin ulit yan. Know what you want. Okay, number 5. Faith is required to achieve your goal. Okay, siyempre, pananampalataya. Ang sabi doon, after healing, your faith has healed you. Although it was the power of God that healed Bartimeus. Pero sabi niya, Jesus, your faith, ang sabi ng Panginoon, your faith has done it. Yun ang nag-seal nung kagalingan. Yung faith niya. Alam natin, yung power ng Panginoon yun. Pero yung faith ni Bartimeus, yun yung nagsarado, nag-seal nung kanilang yung healing. Faith has plays a role in the things that happen for us in life and at prayer natin. Sa Hebrews 11, puro ano yun eh, by faith, di ba? Lahat ng mga tao doon. Faith without work is dead. Anong ginawa ni Bartimeus ba? Lalo siyang sumigaw. Yun yung action niya. Yung action niya na sumigaw pa siya lalo, yun ang action na ginawa niya. Yung faith niya at saka yung shouting for Jesus na linakasan niya pa, yun ang nagpalakas ng kanyang faith. Okay. Di ba minsan example sa mga business natin, minsan tayo yung faith natin sa business natin, minsan yung gusto nating ma-accomplish ito, pero minsan walang plano ba? Yung actions dun sa ating pananampalataya. Minsan sa trabaho natin ganyan, may gusto tayong pero wala tayong action, hindi natutuloy kasi kulang sa action, no? Number 6. Your faith can lead others to God. When people saw that Bartimeus was healed, they praised God. Alam mo, mga tao, di ba? Pag nakakita ng himala, susunod dyan. Susunod sa Panginoon. Alam mo naman tayong Pilipino. To see is to believe. Dapat may makita muna sila bago sila maniniwala. Di ba? Kailangan may makita muna silang milagro bago sila maniniwala. Pero dito, naniwala ang mga tao. Kasi Jesus yun pinagaling di ba? Let our light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Madali silang maniwala kung may nakita silang milagro. Okay, last one. Number 7. Ayan. Don't forget God after He helps you. Anong nangyari kay Bartimeus? He followed Jesus
Although Jesus told him to go, pinaalis na siya. Nung hinil niya, pinaalis na siya eh. Pero hindi. Sinundan niya si Jesus. Bakit? We forget. Minsan nakakalimutan natin pagkatapos na nakuha na natin yung healing natin. Nakakalimutan natin. Naalala niyo ba yung kanta? 10 may sakit. Pinagaling ni Jesus. 10 pinagaling. Siya umalis na. Bye-bye. Bye-bye, te. Bye-bye. Isa lang ang bumalik. Isa lang ang nagpasalamat sa Panginoon. Bakit kaya? Dapat kailangan meron tayong gratefulness sa atin. Ano? Yung dapat magpapasalamat tayo. Ito pa medyo isang ano to, isa side ano ko lang, no? Yung pasalamat sa Panginoon, yes, kailangan natin yun. No? Pero minsan, nakakalimutan natin yung mga leader natin magpasalamat sa mga CC leader. Nakakalimutan natin magpasalamat. Minsan pagkatapos ng isang activity, alisan na tayo. Ay, salamat, brother. Salamat, sister. Nakakalimutan natin yan. Hindi lang po sa kay Bartimeus. Minsan, i-apply po natin sa ating kapwa Kristiyano. Minsan, pagkatapos na isang activity, mga ganyan, magpasalamat po tayo sa mga nangunguna sa atin. No po. Okay, tapos na ang 7. Ayos na, bilis, di ba? Di ba? Ang bilis? Okay. Dito na tayo sa ating prayer. Teka, prayer. Nawala na ako. Dapat kay Leo na to, di ba? Narinig niya yan. Narinig niya yan. Okay, going. Ang una natin pong ipapanalangin. Miski hindi po muna kayo mag-group. Uunahin po natin ang inyong personal prayer request. Uunahin po natin ngayon, ha? Unahin po natin. So, ang instruction ko lang po sa personal prayer request, ito po. Naalala niyo yung number 4? Naalala niyo yung number 4 natin? Know what you want. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang gusto mo? Pag tinignan niyo po, meron kayong parang priority. Ano yung si Bartimeus, may priority siya eh. Yung makakita siya. Kayo po, ano priority? Kumbaga ano yung top of the list? Ano yun? Minsan, pag iniisip nyo, imposible yung ginawa ng Panginoon, di ba? Parang pinagaling ka right then and then. Tayo po ngayon, hindi si Bartimeus. Hindi po tayo bulak. Ano po ang priority natin ngayon? Yung po ang una natin gagawin. Mag-isip po kayo kung ano yung top of the list. Miski po imposible. Wala po tayong ganon. Lahat po ay posible sa Panginoon. Miski po imposible yan, let us pray for that priority. Number 1. Number 1. Yung top of the list nyo. Hindi po muna bitawan nyo po muna iba. Yung munang top of the list nyo. Yung po muna ang pag-pray natin. Sige po. Pray na po tayo. Sige po. Hallelujah. Salamat po. Yes, Jesus. Lord, thank you. Possible, Lord.
Kung kayo po'y tapos na, kayo po ay mag-group na po tayo sa 5 at pagpe-pray po tayo ng mga items. 5 po 5, possible 5. Okay, ready na po? Sige po, ganito po ang gagawin natin. May mga item po tayong ipapanalangin, pero isa-isa po natin gagawin yon. Isa-isa lang po. Sasabihin ko po kung ano yung pagpe-pray ho. Pero isa lang po doon sa grupo nyo ang magpe-pray nun and you will agree with that na nagpe-pray ho. Ang una po natin ipagpe-pray ho. Number 1. Okay. Blinded by faith. Tayo po'y minsan ay nabubulagan sa mga pananampalataya. Ito po ang pagpe-pray natin, yung ating pong mga kamag-anak, mga kasama, relatives, na nasa ibang pananampalataya. Minsan po, pasensya na po, pero sasabihin ko po, minsan alam niyo po yung minsan sa ibang pananampalataya, sarado, kandado, at niluno ng susi. Pag-pray po natin sila na sila po ay magkaroon ng kalinawan. Minsan po sa mga, meron po tayong mga superstitions pa. Meron po pa tayong mga tradisyon. Yung, alam niyo po kung minsan tayo po ay nasisway din. Alam niyo kung bakit? Wala namang mawawala kung susundin natin yung mga ganyang tradisyon. So, yan po unang prayer natin. Yung sa pananampalataya po natin. Maging stronger po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sige po, yun lang po muna. 5 po. 5. So, isa-isa lang. So, mamili na lang kayo sa isa kung yun ang yun lang muna. Isa lang muna magpe-pray para doon. Ito po yung pagkakataon nyo ipag-pray ang ating mga relatives. Mga kapatid, mga yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, dear Lord. Panginoon, salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah.
Ang susunod naman po ay prayer item. Ang susunod po magpe-pray yung part. Yung iba naman po doon sa grupo nyo. Ito naman po ang blinded by love. Ito po naman ay pagpe-pray po natin. Especially sa ating mga kabataan po. Alam niyo po, sa kabataan ngayon, pag tinitingnan niyo po ngayon, ang live-in, yung testingan, nandyan po lagi yan. Kasi, ang dami kasing gumagawa niyan, ang dating ngayon, normal. Sa ating mga kabataan. Yan po sa pag-ibig, minsan po ay nabubulagan sa pleasure, convenience, minsan. Yung dahil gusto mo yung panandaliang kaligayahan, ay nasusubo po ang ating mga kabataan sa ganyan. Kaya po natin kailangan mag-pray tungkol dito. Sige po, tungkol sa pag-ibig. Sino naman po ang next? Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. God. God of love na hindi po pababayaan ang aming mga kabataan sa anumang mga tukso ng kalaban, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. God of Jesus. Hallelujah. Ikaw po. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Allah po, salamat. Thank you, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Okay po. Sa ating pong pangatlo po ay blinded by money, materials, material na bagay. Minsan po ang driving force natin, minsan pera. Hindi naman po masama ang pera. Pero pagka tayo po'y nagamit na ng pera, at kumbaga use the money, but money is using you. Parang gamitin mo yung pera sa tama, pero huwag ka nang madrive ng salapi ba yung hinahabol mo ba yung salapi? Hinahabol mo yung pera, kahabol mo sa salapi, na-off-track ka, nawawala ka sa iyong destinasyon ba? Minsan, meron po tayong mga kapatiran, pasensya na po ulit. Baka tumataya pa po kayo sa loto, sa gambling, game of chances. Yan po ay pagkabulag. Nabubulagan po tayo sa mga ganyang mga pananalapi kasi nadadrive po tayo to get money, to earn money.
Sige po, yung pangatlo po yung magda-pray para dyan. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Huwag po kaming matukso sa anumang mga paghabol sa salapi, Panginoon. Bigyan mo po kami ng tamang priority, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam po namin ikaw. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. You will provide para sa needs namin, Lord. You will provide. Ikaw po magpo-provide ng aming mga pangailangan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Po sana kaming malaglag sa anumang mga bitag ng kalaban, Panginoon. Hindi, ikaw po mag-provide. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord. Name of Jesus. Name of Jesus. Okay. Ang susunod po, second to the last, ito po ang pagpe-pray natin tungkol po sa sa politics, sa gobyerno. Ito po ay pag kailangan natin mag-pray sa ating government. This is the time to pray for our president and lahat po ng ating mga officials sa ating gobyerno. Minsan po talagang corruption, left and right. Yan lang po sa, ano yan? Flood control project na yan. Wow! wow, wow. Talagang pag nagtatanong tayo kung sino bang pinaka-corrupt na department, taas kamay agad, DPWH. Anyway. anyway. Ito po, pagpe-pray po natin sila. Kung sino man po ang susunod, dyan po. At meron pa po ako idadagdag. Actually po, ito po, medyo importante po sa atin to. Nakikita niyo po sa Facebook, minsan po, meron tayong mga political arguments. Minsan po, nawiwindang tayo sa mga ganon. Nawiwindang po tayo. Pag nagsasagutan na po dun sa Facebook, sa tungkol sa politika, nawawala na po tayo sa ating testimonya. Kailangan po natin mag-pray na sana po hindi tayo maligaw o madiskarel ng mga ganyang political arguments po. At sana'y maging focus tayo sa ating mga dapat gawin. Po, sige po, pray po tayo. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa ating Ikaw po naglagay sa kanila dyan.
pandalisal na ito, Panginoon. Hawakan mo po sila. Silang pababayaan, Panginoon, na makurap, Panginoon. At madala ng mga pera, Panginoon, na ino-offer sa kanila. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Strength by strength, your aim, by your strength, your aim. In the name of Jesus, in the name of Jesus, you are the God. You are the God that healeth. Salamat, Panginoon. Salamat. Okay, thank you, Lord. Name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Okay, sa huli po, bago po natin panalangin ang ating grace building at saka simbahan natin, sa huli po ay tayo po'y blinded sa ating physical, emotional, sa katawan po natin. Ito po ay sa pamamagitan ng pagpupuyat, eating, bullying, motivation of getting our bodies to be sexy or attractive, bisyo. Ito po ay mga minsan nagdadrive sa atin na nawawala po tayo sa ating focus. Pag minsan po nagpupuyat na po tayo, yung sobra na po yung pagpupuyat natin. Yung naabuso na po yung ating katawan. At nagkakaroon na po tayo ng sakit dahil dito. Oh, siyempre yung eating, alam niyo naman po yan, yung eating. Siyempre, control. Meron po tayong, hanggang ngayon, meron pa rin pong bullying. May nangbubully pa po. Tapos yung mga bisyo po sa ating katawan. Kailangan po natin i-surrender ito sa Panginoon. Kasi po, ito po ang mga bagay na nag-aharang at tayo po'y nabubulagan na lagi tayong makapokus sa ating Panginoon. Sige po, para sa ating last item. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw po bahala sa aming katawan, sa aming po mga gamitin mo po ito, Panginoon, sa tamang panahon, sa tamang concerns, Panginoon, sa tamang mga gawain. Kung sana kaming maabuso sa aming katawan, sa aming mga pagpupuyat, sa aming mga kinakain, sa aming pong mga anuman pong hindi namin mapigilan mga gawain, Panginoon. Hawakan mo po kami sa aming. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam po namin na ikaw po ang
po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Sige po, bago po tawagin si Pastor Nolan para pag-pray po ating Grace Building, ang ating simbahan, ako na po muna ang magpe-pray sa isang prayer request po. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, ikaw po ang Panginoon ng order, Panginoon. Ikaw po ang nag-aayos ng lahat. We just continue to pray for our couples na mayroong mga hindi pagkakaintindihan, mayroong misunderstanding, Panginoon. Ikaw po ang author ng marriage, Panginoon. Alam po namin na ito po ay lalakas, magiging maayos kung isasama ka nila sa kanilang marriage, Panginoon. Huwag mo silang pababayaan na magkakaroon ng misunderstanding o anumang hindi pagkakaunawan o mga nag-aawayan, Panginoon. Ano man po ang nagiging root nito, Panginoon, salapiman to, finances, ugali o whatever, Panginoon. Ikaw po ang mag-aayos nito, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Ayusin mo po ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng espiritu ng humbleness, pagpapangumbaba, Panginoon. Pag-aamin sa mga kasalanan, pag-release, Panginoon, ng forgiveness sa bawat isa, Panginoon. Ang espiritu ng forgiveness ay ibigay mo sa magka-couples na ito, Panginoon. Hawakan mo po sila in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hawakan mo. Wala po kaming magagawa kung hindi lumapit sa iyo sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Amen. Pastor. Okay po, pwede po ba tayong tumayon lahat po at idulog po natin ang ating Grace Building. Ganon din po sa lahat ng mga nasa live stream, paki-declare lang din po yung prayer po ninyo para sa Grace Building. Okay? Lahat po tayo ay harap po dito at ilay hands po natin yung planuhin ng Panginoon sa ating building. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng langit at lupa, Panginoon. Kaya't nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ibinigay mo ang lupang ito, Panginoon. Ikaw ang nagbigay dahil meron kang layunin, Panginoon, para sa lupang ito. At alam namin na ang layunin nito ay matayuan ng building, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong gawain, para sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, lumalapit kami at idinudulog, Panginoon, ang layuning ito na maisagawa. Marami kang mga wonderful deeds, Panginoon, na pwedeng gawin. Marami kang mga kapamaraan ng miracles, Panginoon, kung paano ito magawa at mangyari, Panginoon. Dahil kung sa sariling amin, Panginoon, hindi namin lubos maisip, Panginoon, kung paano ito mangyayari. Kaya't ikaw, Panginoon, ang magbigay ng signs and wonders, provisions, Panginoon, para sa building na ito. Continue to give wisdom, Panginoon, sa aming mga leaders, lalong-lalo ng aming council members, Panginoon, kung paano i-prepare ang building na ito, Panginoon. Give them wisdom, Panginoon. Provide for all their needs, Panginoon. Maging sa mga dokumento na kakailanganin, sa mga taong kakausapin, Panginoon, sa perang kakailanganin. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa lahat ng ito, Panginoon. Pero kami, Panginoon, patuloy na mananampalataya na sa aming panahon, makikita namin, Panginoon, ang kadakilaang gagawin mo, Panginoon, dahil ang pangalan mo lamang ang maitataas, Panginoon, sa building na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin dahil ito ay naisin mo rin, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Amen. Let's be seated for a while. We need to pray for one very important thing po. The CSE po, the Comprehensive Sexuality Education or CSE. Yan po ay international at pinapasok dito sa atin sa Pilipinas. Ginawang curriculum ng DepEd na ituturo from grade 5 pataas. At ang ganda lang siya sa surface kasi ituturo kung paano umiwas, paano maganito. Pero underlying po doon, depende sa definition ng international, kasama po sa ituturo ng mga guro, kasi kasama sa curriculum, ay kung paano pwede magkaroon ng sexual activity na allowed. Na kahit without penetration. So, ibig sabihin, pwede na sila mag-masturbate, pwede na sila, ganun na ituturo na, ganun na ka-loose. It's really demonic po talaga, as in, demonic po talaga itong pumapasok sa education. Kasi nga naman, pag na-educate mo lahat ng batang to, edi ang dali-dali na lang lahat. Di talaga napaka-loose na ng morals ng mga Pilipino, talagang bata pa, alam na yung mga ganun bagay. Naku, di ba, nakakagigil po talaga, as in nakakagigil po talaga. Wala na nga ginagawang masyado mabuti. Nagpapapasok pa ng masama. Parang ano ba yun? Parang gano'n. So worried po ng konti na pong Christian education sector ng buong Pilipinas, especially yung PCEP kasi siya po yung Philippine Council of Evangelical Churches. Nag-uusap po yung mga leaders ng mga iba-ibang organization. And this is alarming. Kung paano, mas alarming pa po kaysa sa SOGI bill. Kasi ito, makaka-penetrate lahat ito sa buong Pilipinas kasi naka-curriculum. Okay po? So, lahat ng terms na kailangan nila matutunan, gagamitin na lahat ng terms, lahat ng pwede ka pang mag-video, mag-activity mo yata, ang project yata, pwede ka magpakita ng sexual activity as a video. Ay, mga ganon. Kaya parang, naiinis po talaga sila. Can we pray? Can we just agree na ito ho ay yung gawa ng demonyong ito ay wasakin ho. Mawasak po. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we thwart the work of the wicked. We thwart the work and the scheme of the enemy na ma-penetrate ho ang aming sektor ng edukasyon through this CSE po. Salamat po, Panginoon, sa mga ginagamit mo ng mga tao, katulad po ni former Justice Sereno, Panginoon, and all her team, Panginoon, ng mga Christian educators. Lord, bigyan nyo nga ho kami ng voice. The voice, Panginoon, na kahit konti lang, kahit minority will be a strong voice, Lord, para ho mapigilan ito mga bagay nito sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, kahabagan niyo ho mga bata. Kahabagan niyo ho, Panginoon, yung susunod na henerasyon, Panginoon Diyos. Hindi po dapat ito kanilang natututunan. Dapat po natututuhan nila ang paano sumunod sa iyo, paano magkaroon ng pananatakot sa inyo. Hindi ganito, Panginoong immoralidad. Sa ngalan po ni Jesus, tulungan niyo nga ho kami. Come to our rescue, Lord. Son of David, have mercy on the Philippines, Panginoon. Hallelujah. Kung sino man po mga taong pumapayag sa mga ganitong bagay, kilala mo silang lahat. You will not let the wicked people left unpunished, oh God. Alam mo kung paano sila, Panginoon Diyos, mabigyan ng vengeance po, to execute the vengeance, Panginoon, na para sa hindi sumusunod sa inyo. Lord, we don't want this to happen to the Philippines because we love the Philippines, Lord. This is our country. This is our nation, Lord. Lord, raise up more godly leaders, more leaders with morals, good morals po, Panginoon. Hindi man lahat born again lahat, pero may takot sa iyo, Panginoon Diyos. Kayo na ho ang bahala, tinatagubilin po namin itong sektor na ito sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede po ba nating isigaw, kayang-kaya? Yan. Sino pong may kaya? Si Lord. Para po sa katugunan ng ating mga panalangin, kayang-kaya po ni Lord. Okay? Sige po, pwede po tayong lumapit ngayon dito at ibigay po nating offering. At habang nag-offering po kayo ay magbibigay din po ako ng konting announcement lang.
This coming Sunday po ay meron pong UFM Special Sunday. Yeah. Pero secret yun. Hindi ko bibigay yung detalye nun. Yan. May ganun sila, di ba? O, talo mga UFW. Okay, yan. UFM Special Sunday po. This coming Sunday. Ibig sabihin nun, malalaman nyo po sa Sunday. Okay? Yan. Tapos, next week, tama po. Next Wednesday, ano pong meron? OPC po tayo this coming Wednesday. Pero ngayon pa lang po, sabihin nyo po sa inyong katabi, watch out sa pagdating ng September. Yan. Yan. Watch out. Yan. Tanungin nyo, OPC kaya yun? Faith night kaya yun? Yan. Pero watch out po. Sa lahat ng Wednesday this coming September, puro bitin yung announcement ko. Puro bitin. Yeah, pero yun po, malalaman nyo sa mga susunod na araw po ano yung gagawin natin this coming September. Okay? So yun lang po muna ang ating announcement para mabitin lang kayo. Looking forward kayo sa mga gagawin po natin. Okay? Sige po. May conference po ang MMND November 10 and 11 po. Yan. Kung gusto nyo pong mag-join, ay mag-join po kayo dahil malapit lang po yan. Yan. Hindi po kayo sasakay ng eroplano o lalayo pa papunta sa kung saan-saan dahil dyan lang po tayo sa Marikina Convention. Okay? So, 600 pesos po ang registration para po. Pero wala pong food yata yun. Bring your own baon. Okay? Damay nyo na rin po ako. Okay, yun lang po yung ating mga announcement. Pwede po ba tayong tumayo lahat at palakpakan po ang Panginoon. Yan. Yan. This coming Sunday, service po natin. At may service din po pag-uwi po. Meeting po ng coaches after. Okay po, let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat muli, Panginoon, sa opportunity to pray for one another, Panginoon. And Lord, we claim the victory sa katugunan ng aming mga pinanalangin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa aming pag-uwi, Panginoon. Makarating kami sa aming mga tahanan ng safe and sound, Panginoon. And give us good rest, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. We glorify you. We give you all the glory. In Jesus' name, amen. Amen. And let's have a picture taking po.